Papasalamat ng lubos sa iyong paggabay, paglangis sa bawat yugto ng pananagawain sa lugar na ito. Malapay noon nagpapatunay na ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, dakilain malapay noon sa mga kamanghamanghang gawa sa bawat saan malapay noon. Sumaamin ka po malapay noon hanggang sa matapos malapay noon. Hallelujah. Aming pananambahan sa araw na ito malapay sumaamin ka. As iyong matamisan makarin pangalan malapay Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga hadlang sa magkalikitnan. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Paiso Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. We give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to the one true God, our loving God and Savior, is Jesus Christ, the King of kings and the Lord of lords. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. And we give double honor and respect as we continue to cherish and remember the blessed teachings po of our beloved Honorable Pastor, Andres Papa, dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilty Almeida, and also our beloved stand pastor Lina C. Almeida, our dearest mama. Amen, praise the Lord. And we also greet all the entire Almeida family mula po sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate P, beloved Minister June, sa dako po ng Pilipinas. Praise the Lord, beloved Ate Ted, beloved Bishop Luke Smith, sa dako po ng Indiana, USA, beloved Minister Pogs and family, and beloved Ate Lala, beloved Minister Rick. Praise God, hanggang sa kaapu-apuhan. And I also would like to greet isa sa mga anak ng ating ginagalang mga pastor na kapiling kasama po natin sa araw na ito, ating beloved Los Almeida Awas. Praise the Lord sa aming mga anak. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po may pinagpala din ng mga Lapino na kasama rin po natin ang ilan sa mga anak ng ating beloved Minister June, beloved Ate P. Amen. Ating beloved Kuya Matt, Ate Princess, Ate Ray. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sa bagi sa aming mga anak. Sa inyo pong lahat, sa lahat mga elders of the church, dito po sa dako po ng Toronto, na naging katuwang po natin upang patuloy na mapangalagaan, may pagpatuloy ang mga dakilang gawa. Amen, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa lugar na ito. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos, sa lahat po ng mga minamahal po ng mga kapatiran, mga awit, mga manunugtog, mga volunteers and staff, mga blessed musicians po sa dako ng Toronto. Maging sa lahat po ng mga nakaantabay sa ating live webcast throughout the world. The Lord bless you and welcome to the royal family of our loving God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We thank our loving God, kagaya po ng patutok po ng ating Matt kanina, nagpapasalamat po kami na andyan ang dakilang pag-iingat, paggabay ng ating dakilang Diyos na kami po ay nakarating ng maluwalhati dito po sa dako po ng Toronto. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. After 2 years po na kami binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wag na po magsawa mga minamahal. Amen? Pero kagalakan po namin na kayo po ay aming makapiling kahit nasa mga ilang mga panandali ang mga pagkakataon lamang mga minamahal at as we continue to remember the goodness of our loving God. Wala po kami ibang ligaya kundi kayo makita at marinig ang inyong pag-ibig. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kanina po, pinapakinggan po namin inyong mga pagpupuri, ang mga pinagpala, mga patotoo ng bawat kapatiran, mga minamahal, na nagpapatibay din po ng aming pananampalataya. Na tunay nga pong hindi tayo nagkamali ng ating pinaglingkurang Diyos. Everybody shall praise the Lord. At hindi rin po nagkamali, mga minamahal, ang mahal na Panginoon Kristo na nagtalaga ng kanyang pastor. Amen, sa katawan po ng ating ginagalang mahal pastor, Willie Estrada Almeida, and our beloved stand pastor, Lina C. Almeida, na sa pamamagitan ng kanilang mga katuruan, tayo mga minamahal, kahit na nandito sa ibang bansa, malayo sa Pilipinas, mga minamahal, makikita natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong mga buhay. Bakit? Dahil sinapuso po ninyo ang mga turo at aral ng ating beloved friends in the Lord. Nakita po natin ang kanilang mga pananampalataya kung paano ipinamuhay po ng kanilang faith in the Lord. At yun po mga minamahal ang inyong isinasapamuhay. Amen, sa kanya-kanyang mga tahanan, sa inyong mga buhay, mga minamahal sa inyong mga trabaho, nakita namin ang inyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Kaya ganoon na lamang na nag-manifest ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa bawat buhay na mananampalataya, hindi lamang dito sa dako ng Canada, maging sa iba't ibang bansa. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kahit na nasa piling na po ng ating dakilang Diyos, ang ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapatuloy ang mga dakilang gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Bakit? Dahil makapangyarihan ng Diyos, siya ang may-ari ng banal na iglesyang ito, siya ang nangunguna sa banal na iglesyang ito. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa araw na at sa gabing ito, mga minamahal, sa umagang ito, praise the Lord, hallelujah. Ating po pag-uusapan, isa sa mga napag-usapan na rin po natin
na mga maaring alam na rin po natin ito, mga minamahal, o kaya naipangaral na rin po sa atin, mga minamahal, na kailang beses. Subalit sa mga panahong ito, mga minamahal, na kung saan tayo ay naharap sa matinding pakipagbaka, mga minamahal, dahil nalalapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? We are now in the end times wherein the battle is rigid. Amen? Nagiging mabigat, mga minamahal, ang ating takbuhin bilang mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Sin is abounding. Amen? Nakikita natin the signs of the end times ay nagaganap na. Kaya mga minamahal, bilang mga pinili mga sundalo ng ating dakilang Diyos, kailangan maging handa rin naman po tayo. Amen? Nakaharapin ang mga bagay natin kaharapin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal, the spiritual warfare, the calling of a true soldier of Christ. The moment that we receive our loving God and Savior Jesus Christ, the moment that we were baptized in the name of Jesus Christ, we are not called as a soldier of our loving God. We are not called as an ordinary people, but we are called as soldiers of Christ. Amen? And if we are called as soldier of Christ, sinampalatayanan natin na tayo ay tinawag bilang mga sundalo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo, every day of our life, we are facing a spiritual warfare. Amen? Tayo ay humarap sa spiritual na pakipagdigma. Amen? Kaya yung pag-uusapan natin, basahin po muna natin, mga minamahal, ang ating pinaka-versikulo sa gabing ito, o sa umagang ito, Efesos 6, 10 hanggang 18, or from the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 up to 18. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. A reading from the book of the Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 6, verse 10 to 18. Amen. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Tagalog po. God bless po sa ating beloved Bible readers. Praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa Mataga-Epeso, Kabanatang 6, talatang 10 hanggang 18. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masasama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po. Malina po sa ating nabasa, mga minamahal, ang bawat araw ng isang Kristiyano. Amen?
Bawat araw na isang tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon na tinawag bilang sundalo ng ating dakilang Diyos, itinuturing na isang pakipaglaban. Every day of our life, we are facing a battle. Amen, pakipagbaka sa mundong ito. At ang bawat araw, bawat paggising po natin, mga minamahal, hindi po ito isang ordinaryong araw lamang. Everybody shout amen. Hindi ito isang araw ng pakipagbaka. Every day na binigyan tayo, mga minamahal, binigyan ka ng buhay ng ating dakilang Diyos, ikaw ay humaharap sa isang matinding pakipagbaka. Everybody shout praise the Lord. Subalit, anong klase ng pakipagbaka ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang ating kinakaharap bilang mga tunay na mananampalataya ng ating dakilang Diyos? Sa ating nabasa, mga minamahal, we are continually challenged by the enemy through discouragement. Amen? Kaya nga sinabi dito, mga minamahal, finally, sa mga nalalapit na mga panahon, mga minamahal, na ating nakikita ang nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, sino ang nananampalataya na malapit ang magbalik ang malapit noon? Amen? Amen! Lahat tayo, mga minamahal, we're all excited of the coming of the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya tayo nagsasamba, mga minamahal, kaya tayo nagsusumikap sa ating dakilang Diyos dahil ang ating inaasam ay ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. We are serving with faithfulness to our loving God, with all humility, with passion and dedication because we want to be part of the coming of the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya sinabi dito, finally, brethren, be strong, maging matibay, magpakatatag tayo, mga minamahal. Because the enemy, as what we mentioned a while back, mga minamahal, the enemy is attacking us through discouragements. The enemy is attacking us through fear, mga minamahal. Marami, mga minamahal, na pagkatakot ang i-inject ng kaaway sa atin, mga minamahal. The enemy will try to attack us through several temptations and several lies because he's the father of lie and deception. Everybody shout amen. So yun yung taktika ng kaaway, mga minamahal. We are every day, we are continually being challenged by the enemy of these things. Discouragements, fears, lies of the devil, fear, temptation. Amen? Kaya marami sa mundo ngayon, mga minamahal, ang ating henerasyon, humarap sa mga anxieties and depression. Those are parts of the tactics of the enemy, mga minamahal. Maaaring sabihin natin, this battle is silent. Hindi katulad, mga minamahal, na mga giyera na maingay, mga minamahal, marami sumasabog sa ambang parte ng bansa. Subalit hindi itong klase ng giyera, mga minamahal, ang ating kinakaharap. This may be silent, but it is real. That's right. Amen. Amen. The enemy is silently creeping into every household of all believers of Christ. Pinapasok niya ang bawat tahanan ng mga mananampalataya. Akala mo'y tahimik, mga minamahal. Subalit ang ating pakipagbaka, mga minamahal, ito ay totoo. Amen. It is real, silent, but it is real. It takes place within our hearts. It takes place in our minds. It takes place in our decisions in life, mga minamahal. It takes place in the words that we say every day. Diyan pumapasok yung kaaway, mga minamahal. That's why we have, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, we have to be prepared of this kind of battle that we are facing. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo ay tinuruan sa mga iglesyang ito kung paano tayo maging matibay, amen, kung paano natin malabanan, mga minamahal, paano natin haharapin ang pakipagbakang ito, mga minamahal, na nakaatang sa atin sa mundong ito. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay Panginoon. Malinaw sa ating nabasa, the Lord has given us weapons so that we may overcome and stand victoriously in every battle that we face. In Ephesians chapter 6, verse 10-18, the whole armor of God. Kaya nga sinabing the whole armor. Amen? This passage is about the whole armor of God. Hindi sinabing half, hindi sinabing 1/3, hindi sinabing 1/4. Amen? Hindi ibig sabihin, mga minamahal, hindi pwedeng isa lang ang isuot natin, mga minamahal. You cannot just wear one armor of God. But you have to put whole armor of God. Mula sa ulo hanggang sa paa, mga minamahal. We have to be full geared of the armor of God. Amen? And the Lord is very specific of this armor, mga minamahal, na ating nabasa. Amen? Kung ating isa-isahin, mga minamahal, yan po ang ating pag-aaralan sa gabing ito, mga minamahal. Nung panahon na isinulat po ni Apostol Pablo itong talatang ito, mga minamahal, he was incarcerated. Siya po ay nasa loob ng kulungan. At nakita niya po, mga minamahal, anong nagiging kasuotan ng mga, subalit habang nasa loob siya ng kulungan, siya ay napapalibutan ng mga Roman soldiers. At doon niya nakita, mga minamahal, paano kinakaharap ng mga sundalo ang kanilang pakipagbaka. And the Lord gave our dear beloved Apostle Paul the wisdom. Amen.
At naisulat niya, mga minamahal, ang talatang ito, mga minamahal, kung paano din natin, kung paano ang mga Roman soldiers, sila ay nagtatagumpay sa kanilang pakipagbaka because they have the whole armor. Amen? So doon, binigyan ng malapit ng wisdom si Apostle Paul. Amen? To make a parallelism of that armor, that whole armor of the Roman soldiers. Amen? At binigyan ito, mga minamahal, ng mas maliwanag, mga minamahal, na kapahayagan kung paano tayo maging handa sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapay noon bilang mga sundalo ng ating dakilang Diyos. Amen? Ginamit niya, mga minamahal, ang kanilang mga gayak bilang larawan ng ating spiritual na pakipagbaka. Amen? So every part of the armor has a meaning to us. Binigyan ito ng kahalagahan, binigyan ito, mga minamahal, ng simbolo ni Apostol Pablo. Amen? At babasahin po natin, isa-isahin po natin ang buong baluti ng Diyos o the whole armor of God. Amen? Sabi dito, isuot ninyo ang buong baluti. Uulitin natin, sinabi ng Apostol Pablo, buo. Amen? Hindi ilan lamang, mga minamahal. Sa umpisa, mga minamahal, ano yung unang sinabi ng Apostol Pablo dito? The belt of truth. Sinturon ng katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. In verse 14, mga minamahal, sabi dito, stand therefore having a loins girt about with truth. Loins girt. Sinturon. Sinturon ng katotohanan or belt of truth. Ano yung belt of truth, mga minamahal? Ano ang katotohanan? Walang ibang katotohanan, kundi ang ating pinakamamahalan pa Jesucristo. Because the Word of God says, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh unto the Father except through me. And who is the truth? The truth is our loving God and Savior, Jesus Christ. The truth is the Father, who is God, and He was manifested in the form of flesh. He is Jesus Christ. Amen? Everybody shall praise the Lord. Walang ibang katotohanan, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos. Ang pangalan niya, Jesucristo. At sinasabi ng mga kasulatan, mga minamahal, the Word became flesh. Amen? So the truth is the Word of God who became flesh in the name of Jesus Christ. Kailangan, mga minamahal, na isuot natin. Amen? Ang sinturon. Dahil ang sinturon na yan, mga minamahal, ang nagdudugtong at nag-aayos ng buong kasuotan ng isang sundalo. Amen? Isipin natin, mga minamahal, marami kang buo, ang yung pangintaas na damit, mga minamahal, subalit kung walang sinturos, mga minamahal, pwedeng babagsak. Amen. Babagsak yung pangintaas mo, babagsak din yung pangibaba, mga minamahal. Kaya napakahalaga yung sinturon. The belt of truth. Kaya dapat sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, we have to be rooted of the truth of the Word of God. Everybody shout, praise the Lord. Kung nasa atin, sabi nga, kung nasa atin si Kristo, walang ibang makakagapis sa atin. Dahil nasa atin ang katotohanan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang dapat nating panghawakan araw-araw, every day of our life. Pagkagising natin, mga minamahal, we have to reflect. Amen. We have to have our own personal devotion of the Word of God. Amen. Dahil yan ang panlaban natin, mga minamahal, the belt of truth. Uulitin natin, walang ibang katotohanan kundi ang salita ng malapay noon at ang mismo ang mahal na Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Dahil kung walang katotohanan, madali po tayong mahulog sa kasinungalingan. We can easily be deceived by the enemy. Amen? Meron ka lang makikita dyan, mga minamahal, naghihimala din, sumasamba din, mga minamahal, tumatawag din naman kay Jesucristo, sa mahal pa Jesucristo. Maaari mo sabihin, ay, para nasa katotohanan din. But if you know the truth, every word of the Lord, amen, and you have a deep relationship with our loving God, nakabalot sa iyo ang sinturon ng katotohanan ng ating dakilang Diyos. No matter what happens, you will never be deceived by the words of the enemy. Everybody shall praise the Lord. Dahil alam mo ang salita ng malapay noon. Madali mo madiscern. Amen? Ano yung gawa ng kaaway? Ano yung mga panlilinlang ng kaaway? Everybody shall praise the Lord. Amen? Sabi nga, ang katotohanan ang nagtatali sa atin upang manatiling matatag tayo sa ating paglilingkod. Everybody shall praise the Lord. Ikalawang baluti ng Diyos na ating nabasa natin kanina, mga minamahal, in verse 14 din, the breastplate of righteousness, baluti ng katwiran. Amen? And when we talk about righteousness, we cannot go away with holiness. We cannot go away with the integrity of serving the Lord. Holiness and integrity. That pertains to righteousness, mga minamahal. Napakahalaga ng kabanalan, hindi lamang sa panlabas na anyo, napakahalaga ng kabanalan ng ating puso at kaisipan. Everybody shout amen. Amen? Kaya huwag tayong nagpapaniliwa, you should not be deceived, mga minamahal, na kapag itunuturo ang aspeto ng kabanalan sa iglesyang ito, mga minamahal, marami magsasabi, oh, you're too legalist. Huh? Holiness is not legalism.
Amen? It is a spiritual preparation being a soldier of Christ. Amen? Bakit, mga minamahal? We have to wear the breastplate of righteousness. And uulitin ko, when we talk about the righteousness of God, mga minamahal, masasagi at masasagi ang kabanalan ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. And so, the moment, every time that we draw closer to the presence of God, because He is a holy God, mga minamahal, nire-reveal ng malapay noon ang kanyang kabanalan. And so, ang isang Kristiyano na patuloy na lumalapit sa presensya ng ating pinakamalapay noon, lumalayo at lumalayo na siya sa mundong ito, mga minamahal. Nag-iiba na. Amen? Nag-iiba na ang kanyang pananaw, nag-iiba na ang kanyang kaisipan, nag-iiba na ang laman ng kanyang puso, nag-iiba na ang lahat, mga minamahal. Doon pumapasok yung transformation ng isang tunay na, na anak ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Why is there a spiritual transformation? A life transformed. Bakit? Dahil tayo, kapag tayo lumalapit sa presensya ng malapay noon, tinatransform tayo ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Because He is a righteous, He is a holy God. Everybody shout, Amen. Ang breastplate, ang nagpoprotekta sa puso at malagang bahagi ng katawan. Amen. Yung matigas na parte dito sa harapan ng mga sundalo, there is the breastplate of righteousness. Kaya bakit sinasabi lagi ng ating ginagalan ng Balabastasan Pastor, ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal Address Mama, sa kanyang mga Bible study, panatilihin natin busilak ang ating mga puso. Bantayan natin lagi ang nilalaman ng ating mga puso. Lagi pinapangarap, pinapaalala sa atin. Why? Because from our hearts, dito na nananahan ang Espiritu ng mahal na Panginoon. The Holy Spirit of the Lord, the moment that we received Him, the moment that we were baptized in the name of Jesus Christ, dito pumasok sa ating puso ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Dito na nananahan ang Espiritu ng mahal na Panginoon. So we have to keep it holy and righteous. Kaya sabi dito, mga minamahal, we have to wear the breastplate of righteousness. Mga minamahal, kailangan protektahan natin ang ating mga puso. Dahil ang katwiran ng ating pinakamamalapay noon, ang ating proteksyon laban sa hatol ng kasalanan at sa akusasyon ng kaaway. Everybody shall praise the Lord. Kaya pag sasabihin ng kaaway, wala kang pag-asa. Ikaw ay makasalanang tao, mga minamahal. The enemy will try to tarnish your mind and your heart. Amen? But if you wear the breastplate of righteousness, mga minamahal, you will always be reminded. Yung unang sinabi natin, mga minamahal, the belt of truth. Ang salita ng ating pinakamamalapay noon, lagi mo sasabihin sa kaaway, I am redeemed by the blood of Jesus. I am a new Christ. I'm a new creation in Christ. Amen. Ako'y bago nilalang kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Yan ang kahalagan, mga minamahal, if we wear the breastplate of righteousness, the holiness and integrity of our loving God. Hindi tayo pinoprotektahan ng ating sariling kabutihan, mga minamahal. Hindi po tayo pinoprotektahan, mga minamahal, ng ating sariling katwiran. Tanging ang mahal na Jesucristo, ang katwiran at ang kabutihan at ang kabanalan ng ating pinakamalapay noon, yan po ang nagpoprotekta sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya nga, sinisikap natin na tayo laging mapuno ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Araw-araw, mga minamahal, lalong-lalo na kapag tayo ay nakipagkakaroon ng fellowship with one another, sumasamba, mga minamahal, pinipilit natin, sinisikap natin na madama natin ang presensya ng ating pinakamalapay noon because that is the righteousness of God, the presence of the Lord. Amen? The Spirit of the Lord, mga minamahal, yun po yung nagpapatibay sa atin, yun po yung pumoprotekta sa atin. Everybody shall praise the Lord. Kaya laging pinapaalala sa atin na ating brother praise in the Lord, mga minamahal, huwag mong pahintulutan na ikaw ay lumabas sa loob ng iglesia, mga minamahal, na hindi mo nadarama ang presensya ng malapay noon. Because the Holy Spirit will serve as your shield from the wiles of the enemy. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya sabi ng mga minamahal ng Proverbs chapter 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Everything we do flows from the heart. Everybody shout amen. Our worship, our choices in life, our responses to things that's happening in our life, the scenarios, mga minamahal, na ating kinakaharap, mga minamahal, even our words, lahat yan, mga minamahal, ay nanggagaling sa ating mga puso. Kapag hindi po natin nababantayan ang ating mga puso, mga minamahal, maaari magkakamali tayo on how we respond to these challenges of life. Kaya sabi dito, keep thy heart with all diligence. Kailangan nating bantayan ang ating mga puso, mga minamahal, with all diligence. Everybody shall praise the Lord. For out of it are the issues of life. Out of it are the issues of life. Kung may kinakarap tayong mga issues, mga minamahal,
balikan natin na yung puso natin. Amen. Kung nagkaroon tayo ng problema sa ating kapitbahay, mga minamahal, sa ating mga kapatid, mga minamahal, sa ating trabaho, amen, balikan natin Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence. Saliksikin natin muli ang ating mga puso. Baka there's something wrong sa aking puso. Mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, awitin ni David, search my heart, O God. Created me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Right spirit, ibig sabihin, merong maling spirito. That even if we are in the true church of our loving God, a wrong spirit might operate in our heart if we are not careful. Amen. Kaya lagi daw natin keep thy heart with all diligence. Lagi natin babantayan, mga minamahal. Lagi natin panatilim, busilak ang ating mga puso, for out of it are the issues of life. That's why the enemy targets the heart. Amen. Because the enemy wants to pierce it with guilt. The enemy wants to pierce your heart with shame. The enemy wants to pierce your heart with offense and bitterness. Yan yung gawa ng kaaway, mga minamahal. For once our hearts is corrupted, our whole life follows. The moment that our hearts are corrupted, everything will follow. Amen? Dahil nga, lalayo na yung Espiritu ng Malapay noon. Alalahanin natin sa puso natin na ng Espiritu ng Malapay noon. So, if hindi natin babantayan, we will not wear the breastplate of righteousness, mga minamahal, unti-unti tayong wawasakin ng kaaway. Everybody shout, Amen. So therefore, we must guard it fiercely and cover it continually with the holiness and righteousness of God. Sa papaano, mga minamahal, babalikan natin, sinabi natin kanina, sa pamamagitan lamang ng presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Always ask Him for mercy, for God's grace. Kaya everyday, bawat panalangin natin, mga minamahal, sinasabi ng iba, kung mahal na Panginoon ay nagpatawad, bakit paulit-ulit ang mga Kristiyanong humingi ng tawad? Because we need it. It's our tool. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan panatilihin natin, mga minamahal, yung busilak ng ating mga puso. Kaya every day of our life, bawat minuto tayo nanalangin, humingi tayo ng habag sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil araw-araw, we are still in our sinful nature, mga minamahal. Hindi ibig sabihin kapag nabautismo na tayo, ay hindi ka magkakasala, mga minamahal. Kaya araw-araw tayo nakipagbaka, mga minamahal, because we are still in a fallen world. We are still in our sinful nature, mga minamahal. Lagi natin babantayan ang ating mga lakad, mga minamahal. Kung nagkamali tayo, dudulog tayo, hihingi tayo ng habag, luluhod tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Because that's the only way that the Lord will restore us once again. If we don't ask for forgiveness, if we don't ask for mercy and grace sa mahal na Panginoon, paano tayo i-restore muli ng mahal na Panginoon? Pero dahil alam natin, mga minamahal, kung paano tayo, mga minamahal, muling ibabangon ng mahal na Panginoon, ang Espiritu ng ating Diyos na nananahan din sa atin, tuturuan tayo, mga minamahal, kung paano lumakad muli at magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Holiness, ulitin natin, is not legalism. It is a spiritual protection. Amen? And protecting the heart is not passive. It is a daily spiritual discipline. Pagdidisiplina po yan. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, ay, na-save na ako. I'm already baptized in the name of Jesus. I'm already in Jesus Miracle Crusade International Ministry. Marami ako nabasa, mga minamahal, na sila nasa buong katotohanan. Oh, glory to God. And then wala kang gagawin pagdidisiplin sa buhay mo araw-araw, mga minamahal, you will be defeated by the enemy. Amen? Being in the truth, mga minamahal, hindi ibig sabihin hindi ka malalaglag. Pwede ka malaglag, pwede ka mapalayo sa presensya ng mahal na Panginoon. That's why you have to wear the whole armor of God, sabi ni Apostol Pablo. Everybody shout, praise the Lord. And the third armor, panyapak ng ebanghelyo ng kapayapaan. The shoes of the gospel of peace. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? We have to be prepared. The Lord is empowering us, is encouraging us, through His words, mga minamahal, na maging handa po tayo, mga minamahal, to share the gospel of peace. Everybody shout, praise the Lord. We have to be ready to share the gospel of peace. Ito po sa verse 15, mga minamahal. Paano paraan, mga minamahal? Paano tayo tatayo? Paano tayo lalakad, mga minamahal, and move in battle kung wala tayong kapayapaan? Paano tayo magiging mapagtagumpay, mga minamahal, kung sa ating puso't kaisipan ay wala tayong kapayapaan? Kaya sabi, mga minamahal, we have to seek peace and pursue it. Kapag nahanapan mo ang kapayapaan, kailangan mo pang ipagtrabaho. Everybody shout, praise the Lord. Huwag tayo makontento na magiging peacekeeper lang tayo. Amen? We have to be peacemakers. Everybody shout, praise the Lord. Hindi lang keeper. Dahil may mas reward kapag ikaw ay peacemaker. Walang reward if you keep or maintain the peace.
But there's reward and great reward if you make peace. If you're a peacemaker, mas greater ang reward na ibibigay ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So the shoes of the gospel of peace will give us the stability in chaos. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Dahil tayo ay ginagabayan ng ating pinakamamalapay, no matter how chaotic our life is, no matter how chaotic the world that we're facing every day of our life, lalo na yung mga panahon natin na ating nakikita. Amen? Ang mundo ay natatakot, mga minamahal, subalit sa mga tunay na anak ng malapay noon, meron tayong kapayapaan. Dahil sabi ng baka kasulatan, the Lord will give us the peace that passeth all understanding. Kapayapaan na hindi maunawaan ng sanlibutan. Amen? Kaya huwag tayong magtaka, mga minamahal. Amen? Lumilindol na, bumabagyo na, mga minamahal. Marami na mga dilubyo nagaganap. Ang mga Kristiyano nakangiti, nakaabang. Oh, malapay noon. Hallelujah! Glory to God! Ito na, malapay noon. Ito na yung sinasabi mo. Tayo nakangiti, tayo natutuwa. Amen? Hindi tayo nababahala. Mawala man tayo ng trabaho. Ano man ang pang nagaganap sa mundo ito. Lagi tayo natutuwa sa pagbabalik ng ating pinakamalapay noon. Why? Because the Lord said in His Word, I will give you peace that passeth all understanding. The world will not understand that kind of peace that a believer, a true soldier, possess. Only us, na mga tunay na anak ng malapay noon. Amen? Kaya may mga testimonies tayo. Amen? May mga trabaho sila dahil sa pag-ibig nila sa malapay noon, they choose. Mag-resign sila alang-alang sa gawain ng malapay noon. Nung tinanap na in love sila sa malapay noon, amen, sila ngayon ang namimili ng trabaho. Magandang sweldo pero hindi ako makadalaw. Ito na lang. And then tatanungin ng labwas, ano ka ba? Sayang naman yung opportunity, ang laki-laki, nag-graduate ka ng ganito, summa cum laude ka, tapos pipili mong ganito. Pero nakikita na sila, may kapayapaan ka. May contentment ka. Bakit, mga minamahal? Because you have the peace that passeth all understanding, that no matter what, mga minamahal, ang mahalaga sa atin, ang may pagpatuloy natin, mapagtibay natin ang ating pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The shoes of the gospel of peace will give us direction in confusion. Why? Because the Lord, through His Spirit, continue to stabilize our faith. Pinapatatag ng ating dakilang Diyos ang ating pananampalataya. Amen? At paano napapatatag ang ating pananampalataya? It is through hearing and hearing the Word of God. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakalaga ang fellowship. Napakalaga, mga minamahal, na pinagsusubikapan nating dumalo ng dumalo. Amen? Hindi lang po during preaching time na ipapahayag ang ebanghelyo, ang salita ng malapay noon. It is through the start of the service, mga minamahal. Pumapasok ka pa lang sa bahay-sambahay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ipapahayag na ang salita ng malapay noon. Everybody shout, amen. May nababasa kang salita ng malapay noon. May sasalubong sa'yo, praise the Lord. Yan ay salita ng malapay noon. Amen? May ngingiti sa'yo na may kagalakan, yan ay naaayon sa salita ng malapay noon. Amen? Mananalangin ka, yan ay naaayon sa salita ng malapay noon. That is part of the gospel of Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Mapapakinggan mo yung mga joyful song, mga minamahal. Bawat liriko na ating inaawit, mga minamahal, it speaks about the Word of God, the goodness of God, the mercies of God, the grace of God, the forgiveness of God. Lahat ng mga inaawit natin, mga minamahal, kung nanamnamin natin, mga minamahal, it talks about the gospel of peace. Everybody shall praise the Lord. Pagdating sa patotoo, mga minamahal, amen, ano ang naipapahayag? Hindi yung sarili natin. Hindi natin itinataas ang mga sarili natin. Hindi rin natin binababa ang ating mga sarili. Sa tuwing tayo nagpapatotoo, wala tayong ibang tinataas dito kundi ang kapangyarihan, ang pangalan ng ating pinakamalapay noon. Therefore, in every part of the service of our loving God, His gospel is being proclaimed. Everybody shall praise the Lord. Kaya wag po natin sabihin, mga minamahal, na nahiya ako maghayo. Hindi ako marunong. Baka mamaya tanungin ako anong bersikulo. Wala akong setes na alam. Amen? Alalahanin natin, mga minamahal, the apostles, the early believers, bakit lumago at lumaganap ang Kristyanismo? Kung tutuusin, walang Biblia noon. Hindi pa kompleto ang Biblia, mga minamahal. Amen? Hindi pa nabuo ang Biblia noong kapanahon ng yun. But, bakit lumaganap ang Ebanghelyo? Bakit lumaganap ang salita ng malapay noon? It is through their testimony. Amen? Amen. Mapapansin natin yung pattern ng banal na kasulatan, mga minamahal, from Old to New Testament. May pinalakad ang mahal na Panginoon, natuwa yung pinalakad ng mahal na Panginoon, nagtatatalon-talon, mga minamahal, at pinagsisigaw. May Diyos na nagpagaling, mga minamahal, namangha ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang testimony na hayag ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon.
Ganun din po tayo, mga minamahal. Paano tayo maghahayo? Hindi, mga minamahal, mahalaga na memorize mga salita ng malapay. Oo, of course. It is very important for us to understand the Word of God deeper. Pero wag natin gawing excuse yun na wala tayong na-memorize na 10 bersikulo para hindi tayo maghayo, mga minamahal. Because our life itself, the testimonies na ibinigay sa atin ng malapay noon, yan ang ating gagamitin. That is our tool to share the gospel of our loving God. Everybody shout, praise the Lord. Because your testimony, that itself is the gospel of God. Amen? Pinagaling ka ng malapay noon, sabi na ba kasulatan, ang Diyos ay nagpapagaling. Binagaw ka ng malapay noon, ang sabi ng malapay noon, you are a new creature in Christ. Yan ay ayon sa salita ng malapay noon. Pinagpala ka ng malapay noon, sabi na ba kasulatan, ang Diyos ay nagpapala kung ikaw ay magtitiwala. Everybody shout, praise the Lord. Ikaw ay nasa pagsubok, pinagtagumpayan mo yan, yan ay nasa salita ng malapay noon. Everything na pinagdadaanan ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, ay naaayon sa salita ng malapay noon. Everybody shout, amen. That's why there's no accident in serving the Lord. Amen? May mga pagsubok, opo, meron po. Dadaan tayo, mga minamahal. The Lord will allow those things, mga minamahal, na ating pagdaanan. Pero ayon yan, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Because the Lord has a greater purpose in our life. And the Lord wants to be glorified in our life. Everybody shout, amen. At dahil nais ng malapay noon na mag-glorify ang kanyang pangalan sa ating buhay, gagawa ang malapay noon kung paano mag-glorify ang malapay noon sa ating buhay. Kaya minsan, dadaan tayo sa mga matitinding pagsubok. Amen. Habang kinakaharap natin yung pagsubok na yun, minsan hindi natin maunawaan bilang tao. Amen. That's why we need the armor of God in order for us to understand the plan, the promises, the purpose of our loving God in our life. Para makita natin what's ahead. Bakit natin pinagdadaanan itong pagsubok na ito? Amen? At kapag nag-mature na tayo, mga minamahal, nauunawaan natin kapag may kinakaharap tayong problema, mga minamahal, alam na natin anong ending. Amen? Kapag may kinaharap kang pagsubok, ay, malapay noon, may darating na pagpapala. Amen? Glory to God. Maraming salamat sa pagsubok. Amen? Yan ang kaibahan natin, mga tunay na anak ng malapay noon. Sa mga sanlibutan, sabi nga na ba kasulatan, hindi po kaiba ang kinakaharap ng sanlibutan sa mga tunay na anak ng malapay noon. Amen. May pagsubok din sila, may pagsubok din tayo. We're not exempted. Mas grabe pa po ang pagsubok natin kinakaharap dahil tuso ang kaaway. Nais tayong pabagsakin sa ating pananampalataya. Pero ang kaibahan, mga minamahal, meron tayong Diyos na tinatawagan. Everybody shout, praise the Lord. At mas mapala pa tayo sa panaglesyang ito, mga minamahal, dahil marami din namang nagtuturo ng katotohanan. Marami din namang katotohanan, mga minamahal, subalit tayo ay mapalad. Bakit? Dahil merong kinasiyahan ang ating pinakamalapay noon na lingkod, ng ating pinakamalapay noon na unang nanalangin para sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo mapalad. Amen? Dahil araw-gabi tayo pinanalangin ng ating ginagalang malapastor. Hindi pa tayo naligtas noon, mga minamahal, kasama tayo sa kanilang mga panalangin. At tayo ngayon ay nagtatamo ng mga pagpapala dahil sa kanilang mga panalangin. Everybody shout, praise the Lord. Panyapak ng Ebanghelyo ng kapayapaan, shoes of the gospel of peace. Ikatlo, mga minamahal, o ikaapat, mga minamahal, sabi na ba kasulatan, above all, taking the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of faith, or the word of God, and constant prayer. Yan po yung sabi ng Apostle Paul. Kalasag ng pananampalataya, or shield of faith. Ito po yung protection po natin, mga minamahal, against doubts and fear that comes from the enemy. Sa verse 16 na ating nabasa, mga minamahal, ang kalasag ang unang pananggal laban sa mga pana ng kaaway. Ang kalasag po na ito, mga minamahal, ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Yung kalasag na yan, yung ating pananampalataya. Kaya kailangan natin maging matibay araw-araw sa ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Kaya minsan susubukin din tayo sa ating pananampalataya upang tignan ng malapay noon kung gaano. Ano na yung antas natin sa paglilingkod sa malapay, ano yung antas ng ating pananampalataya. Amen? Kaya napatotoo ng aming ng beloved Matt kanina, mga minamahal, siya'y nanalangin, siya'y humingi, ano kayong patotoo? Sana magkaroon ako ng patotoo. Amen? Sinubok inalaw ng mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, naging handa si Kuya Matt na siya'y subukin ng mahal na Panginoon. Sila'y subukin ng mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, sa pagsubok na ialaw ng mahal na Panginoon, dito titignan ng mahal na Panginoon gaano kahanda, paano ipaglalaban ang pananampalataya na ating natutunan sa ating blood friends in the Lord, na ating natutunan sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? He responded in a spiritual way. Paano yung pag-respond niya? Hindi siya natakot. Bagamat andyan yung pag-alala, mga minamahal. But he responded with faith
Amen? At when he responded with faith, full faith in the Lord, mga minamahal, dun pinakita ng malapay noon ang kanyang kapangyarihan. Everybody shall praise the Lord. That's why if we responded with full faith, kagaya mga minamahal na ipinakita sa atin ng ating ginagalang mahal pastor, bakit naging mapagtagumpay ang banal na iglesyang ito? At hanggang sa kasalukuyan, nagiging matagumpay. Hanggang sa pagbabalik ng malapay noon, by faith, magiging matagumpay, mga minamahal, ang banal na iglesyang ito. Bakit? Dahil napundar po ito, mga minamahal, na matibay na pananampalataya. Amen? Ipinundar, mga minamahal, ang ating ginagamal pastor, pastor, matibay na pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Yun po yung ating nakita. Ang banal na iglesyang ito ay nabuhay sa pananampalataya ever since. Amen? Everybody shall praise the Lord. Hindi po umasa, mga minamahal, ang ating brother friends in the Lord. Sa tulong ng tao, sila'y umasa sa kapangyarihan ng malapay noon. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, na kinasihan sila ng ating pinakamalapay noon, binuhos ang iba't ibang klaseng pagpapala sa lahat ng mga mananampalataya ng banal na iglesyang ito. Everybody shall praise the Lord. Shield the faith. Faith is not just believing in what God can do. Hindi lang po yung paniwalaan mo na ito yung magagawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Faith is more on trusting who God is. Hindi lamang, mga minamahal, nagtatapos sa kilalanin mo ano yung magagawa ng mahal na Panginoon. It is more on trusting who He is. Amen? Kaya nga sabi, draw us closer to you. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami mas makilala ka. Amen? Kagaya ng nasabi natin, mga minamahal, habang lumalapit tayo sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, mas nakikita natin ang mukhaan ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout amen. Mas nakikilala natin sino ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. At kapag naipahayag na ng malapay noon ang kanyang kapangyarihan, kung sino ang ating pinakamalapay noon, tayo ay magkakaroon ng full transformation bilang mga anak ng malapay noon. Because the goodness of God, it says in the Bible, will make us repent of our sins. Amen. The goodness of God will lead us to repentance. The more that He reveals His goodness and His mercy in our life, the more, mga minamahal, na tayo ay nahihiya. Amen. Tayo, mga minamahal, ay humingi ng habag. Mas lalo tayo, mga minamahal, na humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamalapay noon. Dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, mga minamahal, minsan paulit-ulit na pagkakasala at pagkakamali sa malapay noon, patuloy pa rin ang pagbuhos ng pagpapalat, biyaya, kabutihan ng ating dakilang Diyos. It will lead us to repentance. Everybody shall praise the Lord. Amen. Hanggang sa tayo ay susuko na sa kabutihan ng malapay noon. Amen. Amen. Ganyan kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon. Ganyan kamahabagi ng ating pinakamahal na Panginoon. So faith is our defense when the enemy attacks our mind and emotions before they reach our hearts. Lagi natin babantayan, mga minamahal, kayo yung breastplate of salvation, mga minamahal, it protects the heart. Ganon din sa ating kaisipan, mga minamahal, yung faith, this is our defense when the enemy attacks our mind, our emotions, before it reaches our heart. Before our hearts will be tainted, mga minamahal, it should be guarded with our faith. Or by our faith, mga minamahal. Because spiritual warfare starts from the mind. Mag-uumpisa po yan sa mind. Hindi po yan diretso sa ating puso. Amen. Spiritual warfare starts in the mind. That's the battleground ng kaaway sa ating isip, mga minamahal. Kaya sabi dito, mga minamahal, ikalimang baluti, mga minamahal, the helmet of salvation. Turbante ng kaligtasan. Bakit, mga minamahal? Bakit helmet of salvation? Bakit sa ating yung helmet of salvation ay nauuna? Ulitin natin, spiritual warfare starts from the mind. So if you're not secured of your salvation, mga minamahal, you may doubt who God is. You may doubt His love, you may doubt His mercy, you may doubt His grace. You may doubt your faith. Amen? But if you wear the helmet of salvation, lagi mong iisipin, I am a child of God. Ako'y anak ng malapay noon. Ako'y niligtas na ng malapay noon. Ako'y binago ng malapay noon. Uulit-ulitin mo sa sarili mo, mga minamahal. Kung sinasabi, binubulong ng kaaway, mga minamahal, ikaw ay makasalanan, lagi mo sasabihin, ako'y pinatawad na ng malapay noon. Ang malapay noon namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Sinampalatayanan ko ang malapay noon. I receive baptism in the name of Jesus. I have the Holy Spirit. I am a new creation in Christ Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. We always have to remind ourselves, amen, that we receive or we have the gift of salvation that comes from our loving God. Kapag laging binubulong ng kaaway, wala tayong pag-asa, amen, ipagpatuloy mo na lang yung buhay makasalanan mo, wala na.
Lugmok ka na. Yun yung laging sasabihin, mga minamahal ng kaaway, because he is the father of deception and lies. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, wear the helmet of salvation. That is your assurance of your identity in Christ. Amen? Yung salvation na yan, mga minamahal, hindi sa galang atin, hindi tayo yung gumawa para tayo, mga minamahal, ay maligtas. Hindi sa sarili natin mga gawa para tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi po, mga minamahal. There is a free gift from our loving God. Everybody shall praise the Lord. Ang nais na lamang ng ating pinakamalapay noon, sampalatayanan natin ang ating pinakamalapay noon. Paniwalaan natin sino ang ating pinakamalapay noon. Siya ang nag-iisang Diyos, siya ang Ama, mga minamahal, ang pangalan niya, Hesus Kristo. Sampalatayanan natin yan, mga minamahal. Siya'y namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Pinatunayan na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shall praise the Lord. That is the helmet of salvation na sinasabi. The assurance of who we are in Christ. Everybody shall praise the Lord. So the central truth is that spiritual warfare begins in the mind, the battleground of the soul. Amen? Basahin po natin 2 Korinto G5. Praise the Lord. Praise the Lord. Reading from the second epistle of Paul to the Corinthians chapter 10, verse 5. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Casting down imaginations. Sa Tagalog po. Praise the Lord. Sa ikalawang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 5, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Mula sa talatang ito, ating makikita, mga minamahal, ano yung kayang gawin ng ating pinakamalapay noon at ano yung limitasyon ng kaaway, si Satanas. Amen? Ang pinakaunang laban ng kaaway sa atin, mga minamahal, hindi po yung panlabas, kundi sa loob ng ating isipan. Bagamat si Satanas, mga minamahal, hindi niya po ma-penetrate ang kaisipan ng isang tao. Alalahanin po natin yan, mga minamahal. Satan cannot penetrate, he cannot read what's in our mind. Only the Lord, because He is the omnipotent, He is the omniscient. Amen? Tanging ang malapay nun lamang ang nakakabatid ng kaisipan ng bawat kanyang nilalang. But the enemy, Satan, cannot read what's in your mind. But what the enemy does is to influence our mind. Amen? Yan yung lagi nating tatandaan, mga minamahal. Kaya nga we have to wear the helmet of salvation. Yung helmet na yan, mga minamahal. Because that's the only way that Satan can deceive us. I-influence niya lang yung ating kaisipan, pero hindi niya nakikita, hindi niya nababasa ang kaisipan ng isang tao, mga minamahal. But he can influence that. Kaya sabi dito, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, mga minamahal. Tungkulin ng bawat mananampalataya na ibagsak ang mga maling pag-iisip, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Kailangan natin ibagsak ang bawat mga kaisipan, mga minamahal, yung mga lahat ng mga negatibong, mga bagay na ating naiisip. Kailangan natin pabagsakin yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Bawat pagdududa, bawat takot, mga minamahal, mga kasinungalingan ng kaaway, anxieties, depression, kailangan natin pabagsakin yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. At paano natin mapapabagsak yan, mga minamahal? Kagaya ng ating mga nabasa at napag-aralan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. E alalahanin po natin, bago maging gawa ang kasalanan, ito muna ay nag-uumpisa sa ating kaisipan. Kaya nga babantayan natin ang ating kaisipan. Amen? Babantayan natin how we respond. Amen? Lagi nating i-rebuke anong mga mabagay, mga negatibong bagay. Amen, na pumapasok sa ating kaisipan upang hindi po tayo paglaruan ng kaaway. Everybody shall praise the Lord. Kagaya ng ating nabasa, kailangan natin at tungkulin ng bawat isa sa atin na pabagsakin ang lahat ng mga kaisipang ito. Everybody shall praise the Lord. Amen? So that the Lord will have its full control and authority over our mind. Amen? Amen. Kaya dito natin makikita, mga minamahal, merong gawa sa atin bilang mga anak ng malapay noon. Hindi yung malapay noon, ikaw na lang magbago sa akin. Bahala ka, malapay noon. Pero kung wala tayong disiplina, wala tayong gagawin, mga minamahal, amen, hindi tayo magkakaroon ng pagbabago. Ang malapay noon, nais tayong baguhin, mga minamahal, but we have to discipline ourselves. Everybody shall praise the Lord. The Holy Spirit will enable us. Amen. Babaguhin tayo, mga minamahal, the moment that we are baptized in the name of Jesus. Kaya nang sabi, repent and be baptized, each and every one of you. Amen. For the remission of your sins
Ibig sabihin, kakalimutan ng malapay noon yung mga nakaraang mga kasalanan. At ikaw magiging bago nilalang sa harapan ng malapay noon. At pagkatapos niyan, mga minamahal, you will be filled, magkakaroon ng indwelling of the Holy Spirit. Pero hindi nagtatapos doon, mga minamahal. Kailangan patuloy at patuloy araw-araw na dinidisiplina natin ang ating sarili, ang ating katawan. Araw-araw kailangan nating ipako ang ating sarili, ang ating katawan, mga minamahal. Bakit? Ulitin natin, tayo pa ay nasa mundong makasalanan. We are still in a fallen world. Tayo pa, mga minamahal, ay nasa sinful nature. Amen? Hindi tayo makapalagpas dyan, mga minamahal, hanggat hindi pa tayo glorified. Amen. Hanggat tayo pa, mga minamahal, ay nasa mundong ito, we are still in our sinful nature. So we have to keep on beating ourselves. We have to keep on crucifying ourselves. We have to keep on resisting the work of the enemy in our life. Everybody shall praise the Lord. Amen. Lagi nating babantayan ang ating mga gawa, ang ating kaisipan. How we respond to things, to challenges of the enemy. Everybody shout amen. Amen. Kaya sabi dito, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa mga huling talata, mga minamahal, basahin po natin, praise the Lord. Romans chapter 12, verse 2. And then sundan po ng James chapter 4, verse 7. Amen. Praise the Lord. The epistle of Paul to the Romans, chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? How to put the helmet daily. Paano mami naman isuot? Amen? Yung turbante araw-araw, the helmet of salvation, mami naman, from the book of Romans chapter 12, verse 2. Amen? Huwag daw tayo mag-conform sa mundong ito, mami na mahal. We are living in this world, but we should not be part of this world. Everybody shall praise the Lord. Anong ibig sabihin, mami na mahal? Yung kasalanan ng mundong ito, mami na mahal, we have to be separated. Iba dapat yung lakad natin, mami na mahal. Kaya nga sabi natin, ang isang tunay na Kristiyano, merong transformed life. Amen? Magiging iba yung lakad natin sa mundong ito, mami na mahal. Kailangan pilitin natin, kailangan disiplinatin natin ang sarili, mami na mahal. Dahil sabi dito, be not conformed to this world. Ibig sabihin, mami na mahal, tayo, mami na mahal, ay nihikayat ng ating pinakamalapay noon na mag-iba at humiwalay sa mundong ito. But be transformed by the renewing of your mind. It is an action. We have to do it. Everybody shall praise the Lord. Hindi sinabi ng baka kasulatan na I will renew your mind, mami na mahal. Sabi ng baka kasulatan, be ye transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, tayo, pipilitin natin, mami na mahal, i-renew yung ating kaisipan. Dahil alam natin na sa atin na ang malapay noon, nasa atin ang spirito ng malapay noon. Amen? We have to renew our mind. Para saan, mami na mahal? So that we will prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen? Dahil kung alam natin anong kalooban ng malapay noon, kung alam natin ang salita ng malapay noon, kung alam natin ang katotohanan, mami na mahal, madali natin makita ano ang katotohanan, ano ang mabuti, ano ang katanggap-tanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil kung kasama natin ang mundo at lumalakad tayo na ayon sa lakad ng mundo, mami na mahal, there's no renewing of our mind. Hindi natin malalaman anong mabuti, anong masama. Kaya ang mundo, mami na mahal, they want to justify their sin dahil hindi nila alam kung mabuti o masama ang kanilang ginagawa. Amen? Pero tayo mga tunay na anak ng malapit, alam natin na isang bagay ay mali at kasalanan. Everybody shall praise the Lord. Why? Because the Holy Spirit is helping us to be transformed in His likeness. Everybody shout amen. Amen? Kaya kailangan mag-iba tayo ng ating kaisipan upang makita raw natin. Parang kailangan nating tumungtong. Amen? Nasa mundo tayo pero kailangan nating tumungtong, mami naman, upang nakikita natin ano ang nangyayari. Alin ang masama, ano ang tama. Ano ang mali, mami na mahal. Amen? Dahil kung nasa baba ka, hindi mo makikita. You will be walking like them. Amen? Kaya kapag barkada mo mundo, mami na malhayahay ang paglilingkod mo. Walang pagsubok. Amen? Akala mo masaya, mami na, pero yun pala, nawawala ng kaligtasan, lumalayo ng presensya ng malapay noon. Pero mga tunay na anak ng malapay noon, sinusubok yan upang maging matibay ang kanilang pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. So that we will know and we prove what is good, acceptable, and perfect will of God. If we have a transformed life by the renewing of our mind. Amen? Kailangan nating pilitin at gawin, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. And James chapter 4, verse 7, ako na lang po magbasa, submit yourself, therefore to God. That is how we wear the helmet of salvation. We have to keep on submitting ourselves, therefore to God.
Resist the devil, and the devil shall flee away from you. Lagi tayong magpasakop sa kalooban ng Malapaynoon. Lagi nating lalabanan ang gawa ng kaaway, mga minamahal, upang sa ganun, amen, if we keep on resisting and resisting the work of the enemy, unti-unti nang lalayo ang kaaway sa atin. Everybody shall praise the Lord. But if we welcome the work of the enemy, barkada natin ang kaaway. Barkada natin ang mundo, mga minamahal. Amen? So we have to keep on resisting. Kaya mapapansin natin, mga minamahal, if we responded in a spiritual way sa isang pagsubok, niresist mo yung temptation ng kaaway, mga minamahal, kahit nababalik pa yan, mga minamahal, madali mo na lang talikuran, mga minamahal, madali mo na lang i-resist. Bakit, mga minamahal? Dahil dinisiplina ka na ng Malapaynoon, tinulungan ka na ng Malapaynoon, nagapay mo na ang kaaway, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Napagtagumpayan mo na yung unang hakbangin. Kaya kahit magpapaulit-ulit yan, mga minamahal, if the enemy will try to tempt you again, dahil naresist mo na siya, gumawa ka ng hakbangin, upang malayuan, mga minamahal, yung temptasyon na yan, mga minamahal, ikaw ay magiging mapagtagumpay na anak ng ating pinakamalapaynoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya napakahalaga na lagi natin isuko sa ating dakilang Diyos ang ating kaisipan, mga minamahal. Mga huling talata na lamang po, mga minamahal, the sword of the Spirit or the Word of God. Napag-usapan na rin po natin yan, mga minamahal. Ang salita ng ating dakilang Diyos ang siyang magpapatatag sa ating paglilingkod sa Malapaynoon. Kagaya ng ginawa ng ating dakilang Diyos. Nung siya ay nag-ayuno ng 40 days, he was tempted by the enemy. Pero anong ginamit ng Malapaynoon upang banggain, mga minamahal, ang mga bulong ng kaaway o bulong ni Satanas sa kanya? It is the Word of God. Amen? Ganun din po natin, mga minamahal, ang tabak ng Espiritu ay ang salita ng ating dakilang Diyos. Ito po yung ating spiritual na sandata. Kaya pag sasabihin ng ating ng kaaway, mga minamahal, oh, wala ka na kaligtasan. Gaya ng sinabi natin kanina, but the Word of God said, I receive free gift of salvation. Jesus died for me at the cross of Calvary. Amen? Lagi mong itatatak yan sa iyong kaisipan, mga minamahal, na ikaw pinatawad na, ikaw ay piniling banal ng ating dakilang Diyos. Oo, nagkamali ka. Subalit kung ikaw magpapakumbaba, bibigyan ka ng pag-asa ng ating pinakamalapaynoon. Yan ang katotohanan, yan ang kapangyarihan ng Malapaynoon. Everybody shall praise the Lord. For the Word of God is quick. The Word of God is powerful. Amen? Amen. Yan ang ating sandata, mga minamahal. It is sharper than any two-edged sword. Everybody shall praise the Lord. At sabi, mga minamahal, sa huling talatang ating nabasa, palagi ang panalangin, praying in the Spirit. Amen? Ang sandata ng ugnayan sa Diyos, gaya ng pagtuturo ng ating brother presence in the Lord, we always have to pray. Pagkagising, kailangan natin magkaroon ng ating personal na devotion sa ating pinakamalapaynoon. Lagi nananalangin sa ating pinakamalapaynoon. Amen? Sa bawat hakbangin natin, mga minamahal, maging mga bagay na ating kinakain, maging lahat ng mga bagay na ating natatanggap, maging mga pagsubok na ating kinakaharap, pasalamatan natin at idaan natin sa panalangin lahat yan. Everybody shall praise the Lord. Amen? Dahil yan ang sinabi ng Apostol Pablo. Ang sandatang ating kailangan ay ang ating walang humpay na panalangin sa Espiritu Santo. Amen? Everybody shall praise the Lord. That is our direct connection with our loving God. Prayer. Amen? Amen. Kaya wala pong katugunan, mga minamahal, if we don't pray. Walang solusyon if we don't pray, mga minamahal. Hindi pwede, mga minamahal, na magkakaroon ng solusyon ng isang bagay kung walang panalangin, because that is our connection to our loving God. Everybody shall praise the Lord. Kaya kapag binibigkas po natin, mga minamahal, ang mga pangako, ang mga salita ng ating pinakamalapaynoon, kapag binibigkas natin ang katotohanan ng salita ng ating pinakamalapaynoon, nasisira at unting nasisira ang kasinungalingan ng dyablo. Amen. Everybody shall praise the Lord. The more that we utter the words, the promises, the truth of God, mga minamahal, in prayer, nasisira yung kasinungalingan ni Satanas. Amen. Everybody shall praise the Lord. Huling talata na lamang po, maganda na po ang ating mga manugtugmang mga awit. Ikalawang Timoteo 2:3 hanggang 4. 2 Timothy chapter 2, verse 3 up to 4. Praise the Lord. Reading from the second epistle of to Apostle Paul to Timothy, chapter 2, verse 3 up to 4. 3 to 4. 3 to 4. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Yes, Christ. amen. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. Amen. Sa Tagalog po. Praise the Lord. Sa ikalawang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus.
sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyong nagtala sa pagkakawal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ito po ay kurugtong ng ating napag-usapan kanina, mga minamahal. Kailangan tayo maging matibay. Amen? Especially kaya ang sabi daw, finally, brethren. Amen? Thou therefore endure hardness. May mga kakaharapin tayo ng mga mahirap o mga bibigat, mga sitwasyon, mga minamahal, o pakipagbaka sa buhay na ito. Pero sabi dito, endure hardness. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. As a good soldier of Jesus Christ, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life. Hindi pwede, mga minamahal, na ikaw ay nakipagbaka, na kinakaharap mo rin ang mundong ito, mga minamahal. Kapag ikaw ay nakipagbaka, mga minamahal, diretso lang. Amen? Amen. Diretso lang, mga minamahal, ang yung tinatahak. Dahil ang purpose mo, mga minamahal, matalo mo yung kaaway mo, mga minamahal. Hindi pwede na ikaw ay nakipagbaka, mga minamahal, at nakipaglaro ka, mga minamahal, sa mundong ito. Matatalo po tayo, mga minamahal. Yun pong ibig sabihin, mga minamahal, no man warreth entangled himself with the affairs of this life. Kailangan mong iwasan, kailangan mong talikuran ng mga bagay dito sa mundong ito, mga minamahal. Hindi po natin sinasabi na wag mo na tayong magtrabaho. Hindi po natin sinasabing wag na tayo mag-aral, mga minamahal. Hindi po yun ang sinasabi natin, mga minamahal. Ang sinasabi natin, mga minamahal, bagamat nasa mundo pa tayo, mga minamahal, iwasan natin yung mga bagay, ang kasalanan ng mundong ito. Everybody shout, praise the Lord. We have to be focused of the war that's ahead of us, mga minamahal. Amen? The spiritual warfare that's ahead of us. That He may please Him who had chosen Him to be a soldier. At pagkatapos ng laban na ito, mga minamahal, sasabihin ng ating dakilang Diyos, well done, my faithful child. Amen? Natapos mo ang iyong laban. Natapos mo ang iyong takbuhin. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Amen? Kaya kapag tayo, mga minamahal, ay ginagapi ng kaaway, being tempted by the enemy, amen? Pag dumarating yung mga Ehipto sa ating mga buhay, katulad ng mga Israelita, sila inahabol ng mga Ehipto. Gusto nilang pabalikin, mga minamahal, mga Israelita sa kanilang lugar. Amen? Ang Ehipto ay sumisimbolo ng kasalanan, kapighatian, kahirapan. That's the symbolism of Egypt. Anong sabi ni Moses? Fear ye not! Stand still and see the salvation of the Lord, which He will show you to you today. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya kapag sa ating buhay, bilang Kristiyano, bilang sundalo ng ating dakilang Diyos, kung tayo ay hinahabol pa ng Ehipto ng ating buhay, kung tayo pa ay hinahabol ng Ehipto ng mundong ito, mga minamahal, anong sabi ni Moses, mga minamahal? Amen? Huwag tayo matakot. Tayo ay tumayo, tumindig, mga minamahal, at tingnan natin ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. We have to wear the helmet of salvation. Everybody shout, praise the Lord. At kung sasampalatayanan natin na sa atin ang mahal na Panginoon, na sa atin ang kapangyarihan na itinuro ng ating ginagalang mahal pastor, na sa atin ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa mahal na Panginoon, ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo ay magiging mapagtagumpay sa ating pakipagbaka araw-araw ng ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Pasalamatan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Huwag po tayong matakot, mga minamahal, bagkus tayo ay tumayo sa ating pananampalataya. At tingnan natin ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang tumawag sa atin, ang mahal na Panginoon ang kukumpleto sa atin, ang mahal na Panginoon magtatapos sa atin, mga minamahal. Amen? Sampalatayanan natin yan, mga minamahal. Hindi po aksidente na tayo tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, kung panghawakan natin ang ating pananampalataya, tayo ay mananatili sa Kanya mga kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin po natin ang awiting ito. Kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo manghihina. Praise the Lord. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo manghihina. Praise the Lord. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga, kasama mo siya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
para bang di mo na kaya, at kay dami mo problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Praise the Lord! Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Praise the Lord, hallelujah. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ng umaga, kasama mo siya. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Iba bang kanyang muli, kung ikaw ay magkamali, itatayo kanya sa harapan. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalikan muli. Oh, kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kailanman na hindi tayo iiwan, pababayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa takbuhin ito, mga minamahal, sa labang ito ang ating kinakaharap, mga minamahal, amen, panghawakan natin ang pangako ng ating dakilang Diyos na siya ay isa sa atin, mga minamahal. Ang tagumpay ay ipagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa palatayanan natin yan, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating ginagalang mga pastor, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ayaw magsasawa, huwag ka mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga. Huwag ka bibigay, ayaw magsasawa. Praise the Lord. Huwag ka mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, gagamitin ka pa ng Diyos. Yes, Pepe, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag ka mapapagod, lalayo manghihina. Si Jesus, siya namang pag-asa. Si Jesus ang siyang pag-asa, darating ang umaga, kasama mo siya. Palapakan mo natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong salita na patuloy nagpapaalala sa amin, Panginoon. Sa mga huling panahon, aming kinakaharap ang mamatinding pakipagbakang ito. Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming tagumpay, O Diyos. Maraming salamat sa mga tao yung ginamit sa kanilang mga panalangin na siya nagpapatibay sa amin, Panginoon. Purihin ka at pasalamatan. Maraming salamat sa iyong matamis na presensya patuloy pinubuhos. Ipinapadama sa iyong mga anak na patuloy na umaasa sa iyo at nagtitiwala sa iyo, dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos! Hallelujah, hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Aming dalangin, Panginoon! Panghawakan mo ang lahat ng iyong mga anak sa lugar na ito. Sa dako ng Toronto, Panginoon, panghawakan niyo po ang lahat, ang bawat sa amin. Kami gawing matagumpay hanggang sa iyong dakilang pagbabalik, aming sinasampalatayanan, Panginoon. Hallelujah! Na iyong pagtitibayan ng aming pananampalataya,
Iyong pagniningasin ang aming pag-ibig sa iyo hanggang sa iyong dakilang pagbabalik, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Yesu Kristo, ito ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon.